Yes po, isang magandang araw po mga kabarangay. At yan nga po, nagsimula na nga po yung registration. At ikaw o kayo po bilang mga aspirante, may mga pagkilis po ba tayong ginawa mga kabarangay? Na iparehistro po ba ninyo yung inyong mga malalapit na kamag-anak na hindi pa nakarehistro? O nakapaglakad-lakad po ba kayo sa mga bahay-bahay na baka po merong matagal nang nakatira sa inyong barangay na hindi pa nakarehistro dyan, na pwede naman palang magpa-transfer kung gugustuhin po nila. Alam po ninyo mga kabarangay, yan po yung sinasabi kong advantage po ng mga nakaupo pagdating po sa mga ganyang usapin. Ano po? Siyempre po may mga tauhan yan na pwede pong mag-ikot sa buong barangay upang tulungan o i-anunsyo na may mga magaganap nga po na registration. So lalong-lalo na po yung mga baguhan na boboto ay talaga pong yan po yung target ng mga nakaupo, dahil siyempre po at least kahit po na papaano ay madaling kausapin po yan mga kabarangay. Siyempre po dahil may mga leaders na nga yung mga nakaupo na yan, lahat po ng mga naakay o nahikayat po nila na magparehistro or magpa-transfer po ng rehistro. Natural po, may mga kodiko na po yung mga leaders ng mga nakaupo or mismong nakaupo. Yes po, parang meron na pong ano yan, may mga ledger na yan. So kilala na nila, alam na nila kung sino-sino sila, maging yung mga address po ng mga yan. Kaya yung ibang aspirante po na may mga kumilis naman dito sa amin, may mga nakita naman po ako na talagang hakot-hakot po. Merong mga merienda yan. Bagamat sinasabi po ng COMELEC na yan po ay bawal o yes po, may paglalagyan ka pag nahuli ka. Yan ay kung mahuhuli ka. Tagal na ang nangyayari yan Talagang pinapakain pa sa mismong pilahan dyan sa COMELEC. At nandyan yung mga barangay officials na pakaway-kaway pa at talagang inahatid sa COMELEC yung mga bagong botante, magpaparehistro ng bago, at ganoon din yung mga nagtatransfer. Alam po ba ninyo mga kabarangay, ito po, matagal ko na po sinasabi, lalo-lalo na po dun sa mga hinahawakan ko pag dating po ng mga ganyang halalan, lalo-lalo na yung mga baguhan. Ang lagi ko pong sinasabi, kailangan by hook or by crook ay manalo ka. At kapag nanalo ka na, ay doon ka na po gumawa ng mga mabubuti. Dahil kung kakandidato po kayo at kayo ay mahiyain at parehas, or ibig ko pong sabihin ay talagang sumusunod kayo palagi sa batas, mga kabarangay, masakit man pong sabihin, napakahirap po na manalo kapag sinusunod mo po ang lahat ng sinasabi po ng COMELEC, mga kabarangay. Hindi ko po kayo tinuturuan na mandaya, Hindi ko kayo tinuturuan na gumawa ng hindi tama. Ang sinasabi ko lamang po ay base po sa aking eksperyensya, mga kabarangay. Kagaya po ng palagi nilang sinasabi o pinapanakot, yung premature campaigning daw po, mga kabarangay. Hanggang sa kasalukuyang mga panahon po ngayon, wala pa po akong nakita na talagang nakasuhan sa mga ganyang kaso. Po. Siyempre po, yan po ay laging nakapabor sa mga nakaupo. Kaya muli po, ang aking maipapayo sa mga aspirante ay huwag po kayong titigil sa pagkilos. Po, yung parang nangangampanya na po kayo, huwag po kayong mahihiya dahil hindi kayo ipapanalo ng hiya. Habang maaga pa, gawin mo na po yung mga dapat mong gawin. Dahil kapag ikaw ay nakapag-file na po, ay tali na nga ang iyong kamay, lalo-lalo baguhan ka, ay siyempre po magkukulang. Kukulangin po yung panahon po ng iyong pagpe-prepara. Mga kabarangay, alam po ba niyo na 7 buwan po yan? Yes po, 7 buwan po yata yung itatagal nitong registration po na ito. Kaya dapat ay may mga binabalak or mga balakin na rin po kayo para po sa mga estratehiya po, para kahit papaano po ay may magkakaroon na kayo ng mga prospect na magiging boto po ninyo sa mga baguhan na yan. Dahil kung hindi po kayo kikilos, siyempre po advantage, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nakaupo.
Katulad pa rin po ng lagi na dati ko pong sinasabi mga kabarangay, na lagi po ninyong iset ang inyong kaisipan na ang halalan nga po ay magaganap na sa November 2, 2026. Tanggalin na po sa inyong isipan ito pong December 1, 2025 dahil napakalabo na po na mangyari ito mga kabarangay. At siyempre po yan ay dahil po sa kabagalan po ng desisyon ng Korte Suprema. Kahit nga po na ideklara na unconstitutional ang RA 12232 na yan, wala pa rin pong mangyayari. Postpone na rin po yung December 1, 2025 at 2026 talaga ang halalan. Lagi ko nga po sinasabi na dinadasal ko na dahil na-postpone na nga itong December 1, 2025, ay sana naman ay ideklara o madeklara na constitutional itong RA 12232 na ito mga kabarangay, para hindi po tayo lumabas nakatawa-tawa. Yung ating batas ay talagang mabagal. Yung kung sakasakali na magkakaganyan na naman, nanalo nga itong si Atty. Makalintal sa papeles lamang. Pero sa actual ay talo. So yan po yung sana'y wag na pong mangyayari mga kabarangay. Kaya bilang karagdagan po, yan nga po, kung November to 2026 man po ang halalan, ay simulan na po natin na tayo pong mga botante. Simulan na po natin yung matinong pagboto, matinong pagpili. At para po sa darating po na 2028 ay nakahanda na po tayo na talagang pipili po ng mga taong karapat-dapat na maupo sa anumang posisyon po sa ating pamahalaan. At para matanggal na po natin mga kabarangay yung mga pinaglalaroan po ang batas para sa sarili nilang kapakanan, lalong-lalo na po yung mga mandarambong, yung mga magnanakaw. Kung ang gobyerno po natin o kung ang batas po natin ang ating hihintayin para yan ay mawala, mga kabarangay, sa ganang akin po ay talagang suntok sa buwan po na mangyayari yan. Kasi hindi naman po makakaupo yan kung hindi sila mananalo. Kung hindi po natin sila iboboto, hindi po ba? Kaya sana po, yun nga po, nasa ating mga kamay po yung tunay na pagbabago. Isang balota lamang po ang katapat ng mga yan, mga kabarangay. Asensya na po at medyo iba yung boses po natin. Nilalagnat po tayo, pero kahit papaano po ay kailangan nating gumawa ng content para sa araw po nito, para sa mga naghihintay po, nag-aantay-bay. Kaya nga lamang po wala po tayong update, wala pa po talagang pagbabago sa sitwasyon. Yun nga, meron nga pong bagong mga petitioner at dinadalangin o hinihingi po sa Korte Suprema na sana ito ay magbaba ng TRO o Temporary Restraining Order para sana mapangalagaan po itong Supreme Court ruling na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025. Pero hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin pong ibinababa na TRO ang Korte Suprema. At kaya nga po doon sa aking isang content ay sinasabi ko na meron bang nasilip itong Korte Suprema na merito na maaaring ideklarang constitutional nga ito, or meron bang nasilip ang Korte Suprema na tama at pupwede itong pagpapaliban ng halalan na yun nga RA 12232, kaya hindi sila nagbaba ng TRO. Noon po kasi mga kabarangay, ang sabi ko, baka kaya hindi po nagbababa ng TRO ang Korte Suprema ay dahil may jurisprudence na nga ito, yung nangyari na pagdideklara na unconstitutional doon po sa RA 11935 ay mapapabilis yung kanilang paghahatol at hahatulan na unconstitutional itong RA 12232 na ito. Kaya lang po ay talagang naging suntok sa buwan pala yung ating hula. Napakalayo, hindi tumama, walang nangyari. So muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, kayo po ay aking malugod na inanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos.